Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa libro po ng Kings. At nandito na po tayo sa chapter 16 ng book ng First Kings o unang hari. So, ipinagbigay alam sa atin ng scripture ang mga naging hari ng dalawang kingdom, yung kingdom po ng Judah at yung kingdom ng Israel, yung 10 tribes na humiwalay sa kingdom ng Judah or under dito po kay David, no? At nakita po natin katulad ng atin pong nabanggit sa mga nakaraan na pag-aaral po natin na yung pagpili po ng pagpili ng mga hari, kung sino po yung itinayo, ay nakita po natin dito po sa kingdom ng Israel ay wala na po itong connection kay David, yung king na tumayo doon sa katauhan po ni Jeroboam, pero it's the same yung ibinigay ng Lord sa kanya, 'di ba, na kumbaga kontrata sana, or 'di ba sa mga contracts tayo alam po natin 'yun, na nakapaloob doon yung lahat ng ating gagawin, nakapaloob doon yung yung sahod natin, na yung mga benefits natin. Maganda yung contract sana ng Lord dito po kay Jeroboam. Pero as we had studied, 'di ba, na hindi po naging maganda yung kanya pong ginawa, sapagkat ibinulid po niya yung Israel, yung 10 tribes sa pagkakasala, sa pamamagitan ng pagkakaroon po nila ng ibang sinasamba or ibang sasambahin, 'di ba, maliban po kay Yahweh. So napag-aralan natin yung tungkol sa pagkahari ni Asa, ni Abiam, yung itong kahapon, yung pinag-aralan natin ni Nadav, At let's continue dito po sa chapter 16. But before that, dito po sa verse 33 ng chapter 15, sabi dito, 3 taon ng paghahari ni Asa sa Judah nang maghari sa Israel si Baasa. 3 taon nang maghari itong si Baasa. So sa kingdom ng Judah, si Asa pa rin, 'di ba, yung king. Pero dito po sa kingdom ng Israel, which na comprise, 'di ba, yung 10 tribes, kasi iisa na lang, 'di ba, yung tribe na naiwan dito po sa northern, 'di ba, na sa southern na kingdom, yung kingdom ng Judah, and some tribes, 'di ba, nitong si some people, 'di ba, hindi naman lahat, mula po doon po sa tribes, 'di ba, ni Benjamin, At sabi dito, nagpalitan, 'di ba, pumalit itong si Baasa doon sa kingdom, 'di ba, ng Israel. At itong si Baasa, sabi dito, ay anak nitong si Ahiyas. 24 na taon siyang naghari, at sa Tirsa siya nanirahan. So 24 years. Medyo matagal din yung paghahari po nitong si Baasa sa throne. At binanggit din sa atin kung saan siya tumira. Sabi dito, sa Tirsa siya nanirahan. At katulad ni Haring Jeroboam na nagbulid sa Israel sa pagkakasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, So alam lahat ito ng Lord, 'di ba, na itong mga kings na ito ay magfe-fail. Itong paghahari po nitong si Baasa, kahit it took him 24 years, pero wala tayong records na
makikita na itong si Baasa ay nagrepent or bumalik, 'di ba, sa Panginoon. Sa chapter 16 sabi dito, isinugo ni Yahweh ang propetang si Jehu na anak ni Hanani kay Baasa at ganito ang ipinasabi, no? Ganito yung ipinasabi. So, ang pagpapadala po nitong si Yahweh ng isang propeta kay Baasa is a demonstration, 'di ba, ng kanyang mercy na hindi kinakalimutan ng Lord kahit humiwalay po itong 10 tribo, 'di ba, ng Israel, at tinawag nila ang kanilang sarili na Israel kasi mas marami nga sila, mas marami sila na umalis, 'di ba? Naalala natin na hindi nila nagustuhan, 'di ba, yung pamamalakad ng ng hari na si Rehoboam. Nakita natin 'yon, no? Isa sa mga anak nitong si Solomon, at 'yun, humiwalay po sila. 10 po sila, kaya sila po yung tinawag nila, 'di ba, yung kanilang grupo or yung kanilang kingdom na Israel, kasi mas marami po sila kaysa doon po sa naiwan kay Rehoboam, no? At sabi dito na itong propeta po na ito na si Jehu, sabi dito ay anak nitong si Hanani, at kung titignan natin yung tao po na ito na si Hanani, makikita po natin siya, mababasa po natin siya as we are going to study, 'di ba, yung book ng Chronicles, na itong si Hanani din ay isa rin siyang prophet, isa rin siyang propeta, at siya po yung propeta na nung nagkasala po itong si King Asa ng Judah, siya po yung nag-prophesy, siya po yung nagsabi, 'di ba, sa pinapasabi po ni Yahweh dito po kay King Asa. But it resulted na yung kanya pong ginawa na pagpo-proclaim boldly doon po sa salita po ng Panginoon ay ipinakulong po siya ni Asa, no? Ipinakulong siya ni King Asa. Pero ang nakaka-amaze dito, mga kapatid, ay yung kanyang anak na si Jehu. Sapagkat alam nitong anak niya na si Jehu na sa isang katulad ng kanyang ama na propeta or nagsasalita, 'di ba, ng patungkol sa mensahe po ni Yahweh, na ang purpose palagi, 'di ba, ng mga prophets ng Lord, it is not just declaring or saying, 'di ba, yung salita po ng Panginoon, kundi binabanggit po nila ang mga salita po ng Lord boldly sa mga tao na pinagpapadalhan po sa kanila, sapagkat ang nais ng Diyos ay manumbalik sila, 'di ba, sa Panginoon. Ganun po yung laging ginagawa, 'di ba, ng mga propeta po ng Diyos, no? Sila po yung sila yung nagiging ambassador, 'di ba, ng Panginoon para ibahagi yung salita ng Diyos, 'di ba, sa mga tao, na ang purpose nun ay upang makita po ng mga tao po na ito, 'di ba, yung kanila pong pagkakasala at manumbalik sila, 'di ba, sa Panginoon, no? At itong si Jehu, nakita po natin na hindi siya natakot, 'di ba, sa maaring gawin din ng hari na si Baasa, 'di ba, sa kanya. Kasi yung ginawa sa kanyang tatay, ginawa ni King Asa, ipinakulong niya hindi naging maganda yung resulta ng sasalita niya, 'di ba, sa hari, yung pagkikerry ng kanyang ama na si Hanani sa salita ng Panginoon papunta doon kay King Asa, no? Hindi naging maganda, 'di ba, yung bunga. Pero kahit ganon, yung nakita po nitong si Jehu ay nanatili po siya, 'di ba, doon po sa pagkatawag sa kanya ng Lord. Propeta din po siya. Mas pinili po niya, 'di ba, na sumunod po sa Panginoon kaysa doon po sa matakot sa kung ano po yung gagawin sa kanya, 'di ba, ng mga hari po na ito. Kaya nung ipinadala siya, nung isinugo po siya ni Yahweh dito po kay
Haring Baasa, sa message po na ganito. Tignan natin yung message. Ikakatuwa ba ito, 'di ba, ng tao na pagsasabihan niya, 'di ba, sa ipinapasabi sa kanya ni Yahweh. Madalas naman hindi natutuwa, 'di ba, yung mga tao pagdating doon po sa doon sa rebuke, gagawin, mula doon po sa salita ng Panginoon. At titingnan natin kung ano ba yung ipinapasabi ni Yahweh dito po kay Baasa, So nakaka-encourage lang yung buhay nitong si Jehu, na mas pinili po niya na maging tagapagsalita, 'di ba, ng Diyos, At sabi dito verse 2 ng chapter 16, pinili kita at ginawang hari ng bayan kong Israel. So napakaganda ng mensahe ng Lord, para po dito po kay Baasa. Pinili kita. Ako yung pumili sa iyo, 'di ba? Ako yung pumili sa iyo at ginawa kita, sabi dito, ginawang hari ng bayan kong, 'di ba? Walang sabi na ng bayan ninyo. Kayo ang tao yung pumili sa inyo, pero ang Lord, makikita po natin na siya po yung pumili, dito po kay Baasa, Ano bang meron dito kay Baasa? Bakit pinili ng Lord, wala tayong nakitang records na mabuti siyang tao, 'di ba? Maganda yung kanyang pinanggalingan, 'di ba, na family, where in fact alam natin na hindi, 'di ba? At siya po yung ang Lord yung gumawa sa kanya, 'di ba, bilang hari ng alin? Ng bayan kong Israel. Yung bayan po ng Israel ay wala pong higit, walang nagmamay-ari, 'di ba, maliban sa Diyos. Kaya siya po yung nagtatayo. Kaya nga, 'di ba, sa atin, sa mga leaders po natin, sa government, 'di ba? Hindi naman lahat 'yan ay 'di ba? Hindi naman lahat 'yan ay mabubuti. Hindi naman lahat diyan ay talagang perfect. Pero makikita po natin, mga kapatid, na inaalaw po ng Lord, 'di ba, yung pagtatayo po ng mga taong ito. Kasi kung ayaw naman talaga niya, 'di ba, walang mangyayari, Hindi kayang itayo, 'di ba, ng isang tao yung kanyang sarili. At maaring gawan niya ito, 'di ba, ng hindi mabuti, katulad ng ating mapapag-aralan sa mga susunod po na panahon. Pero hindi po ito magtatagal, Hindi magtatagal, 'di ba, yung kanilang ruling. Ano yung sabi niya? Pinili kita at ginawang hari ng bayan kong Israel. Ngunit, sabi dito, sinundan mo ang halimbawa ni Jeroboam. Sinundan mo ang halimbawa ni Jeroboam. Dito sa words na ito, mga kapatid, makikita po natin na binabantayan ng Lord yung lahat ng ginagawa ng isang tao. Nakikita niya pala yun lahat, Kasi walang nalilingid sa Panginoon. Siya yung creator ng tao, 'di ba? Siya yung alam niya lahat 'Di ba? He is an all-knowing God. Kahit doon sa mga bagay na ginagawa natin, 'di ba, sa lihim man o walang nakakakita, walang nakakaalam, alam yun lahat ng Lord. Kahit yung mga ginagawang pagsamba, 'di ba? Hindi ko naman sinasamba yan, wala namang ganoon. Pero sa Panginoon, alam niya, 'di ba, kung sino yung nagbibigay ng devotion sa kanya at kung sino yung nagbibigay ng devotion, 'di ba, sa mga Diyos-diyosan. Kasi binabantayan niya yung bawat napakapalad lang talaga natin na meron po tayong isang Diyos na nakakaalam sa lahat ng ating ginagawa. Yung nagbabantay sa atin. Alam niya lahat yung natin, yung mga struggles natin, 'di ba? Yung mga panghihina natin, 'di ba? Yung mga failures natin. Alam niya lahat 'Di ba? Dito pa lang makikita niya na sinundan mo, sabi niya, paano nalaman yun ng Diyos na sinusundan nitong si Baasa, yung halimbawa po ni Jeroboam? Kasi he knows everything, 'di ba? Alam niya yung lahat ng ginagawa ng tao. Ano ba yung ginawa nitong si Jeroboam? Sabi dito, ibinunsod mo sa pagkakasala ang bayan ko. Isa kang leader, 'di ba? Ako yung nagtayo, sabi nga kanina dito, 'di ba? Pinili kita, ginawa kitang hari. So it is a privilege to be
a leader, no? So from the word itself na leader, 'di ba, na namumuno, it's a great responsibility, 'di ba? It's a great responsibility. Kasi kung tutuusin natin, 'di ba, yung magiging kasalanan ng mga tao, mapupunta lahat sa iyo kasi you are the leader. Kahit hindi naman ikaw yung gumawa kunyari, but you allowed it, 'di ba? Sa iyo pa rin mapupunta kasi yung pribilehyo ng pagiging mangunguna or napakahirap na responsibility ito, 'di ba, na kung saan ay makikita po natin na ikaw yung mangunguna, ikaw yung magli-lead. Kaya sa isang leader, dapat alam niya kung saan niya ililid yung mga tao. 'Di ba? Saan ililid? Saan ba sila dadaan? Saan ba sila pupunta? Ano? Dapat alam niya yun mismo. 'Di ba, na hindi yung sasabihin niya sa mga tao, anong gagawin natin? 'Di ba? Ano yung ano natin? Sino ba yung leader dito, yung mga tao o yung leader na itinayo, 'di ba, ng Panginoon? He must know exactly his or her role, 'di ba, as a leader. Kung ang Lord yung nagtayo sa kanya, sino yung mas higit na kanyang kinakapitan? Ang Lord. Kung sino yung pumili sa kanya, 'di ba, ang Lord. At may instruction yung Panginoon, 'di ba, sa bawat mga leader. Pero kung people pleaser siya, 'di ba, lahat na lang tatanungin niya, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Napakahirap ng ganung kaya may mga klase ng mga divisions minsan, sapagkat kung magtatanong ka sa tao, maraming maraming sasabihin yan iba-iba yung kanilang mga mindset, 'di ba? Iba-iba yung kanilang mga mindset. Pero kapag ang isang leader ay sa Diyos lang siya talaga mananangan at sa kanyang mga salita, hindi po siya mapapariwara, 'di ba? Hindi siya malalayo sapagkat ang Diyos mismo ang magtuturo, 'di ba, sa kanya. At napakapalad ng bawat leader sa kapanahunan po na ito sapagkat meron na silang salita ng Diyos, 'di ba? Naka-compile na lahat ang mga yung mga inalaw ng Diyos na malaman, 'di ba, ng isang tagasunod, 'di ba, ng Panginoon. Sa kapanahunan po nila, mapalad din po sila kasi may mga propeta po ang Diyos, 'di ba, na kanyang isinusugo, na kanyang ang Lord yung nagsasabi, 'di ba, ng kanila pong mga gagawin sa pamamagitan po ng mga prophets na ito, no? Pero makikita po natin na ang ginawa po nitong si Baasa ay hindi po nagbigay, 'di ba, ng kaluguran sa Panginoon. Anong ginawa niya? Ibinunsod mo sa pagkakasala ang bayan ko. Ikaw yung leader, 'di ba? Ang daming mga ang daming mga nagsasabi ganito, ganyan, and if you allow it, no? Na if you allow those things na gusto ng mga tao, lalong-lalo na sa pagsamba, 'di ba, sa isang Diyos-Diyoson, pwede naman niyang sabihin, ay hindi, doon tayo sa Jerusalem sasamba. Kasi yun yung natin. Doon talaga yung dapat puntahan natin. Itong ginawa nitong si Jeroboam, ay hindi yan yung kalooban, 'di ba, ng Panginoon. Pero makita po natin na katulad ni Jeroboam ay hindi rin po siya sumunod, 'di ba, sa Panginoon. Ano ang naging resulta? Verse 3, kaya't itatakwil din kita at ang iyong angkan, sabi niya, gaya ng ginawa ko kay Jeroboam. So kapag ang Diyos po yung pumili, 'di ba, ang Diyos yung gumawa, 'di ba, anong tawag doon, ng katungkulan, siya rin po yung may karapatan, 'di ba, na magtanggal sa lahat ng kanya pong mga itinayo. Kaya sasabihin natin, do not touch God's anointed. Di ba? May mga ganyan na binabanggit minsan ng iba. Pero that does not mean to say, di ba, na papayagan na lang natin sila, di ba, doon po sa kanila pong mga disobedience. May mga prophet na sinisend, di ba, ang Lord para po doon po sa kanila. It's a demonstration lang talaga of the mercy, di ba, ng Panginoon. Sabi niya, tatakwil kita. Sabi niya, sino man sa iyong angkan ang mamatay sa loob ng bayan ay kakainin ng mga aso
at sino mang mamatay sa bukid ay kakainin ng mga buwitre. Verse 5, ang iba pang mga ginawa ni Baasa at ang kanyang kagitingan ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. No? Kung ikaw si Baasa, matutuwa ka ba dito sa mensahe, di ba, ni Jehu, yung propeta po na isinend ni Yahweh, para po sa kanya, kung si David dito, 'di ba, makita po natin, sasabihin ni David, nagkasala talaga ako. 'Di ba, nagkasala ako, patawarin mo ako. Pero itong si Baasa, nung binanggit po niya, 'di ba, binanggit ng prophet yung mga bagay po na ito, ano po yung kanyang ginawa, no? Sabi dito, namatay si Baasa at inilibing sa Tirsa. Ang anak niyang si Ela ang humalili sa kanya bilang hari, no? So si Asa pa rin ang nagre-reign sa kingdom ng Judah. Ito, magpapalit na naman yung kingdom ng Israel, 'di ba? Sapagkat alam po natin hindi naman talaga sila, no, sumusunod talaga sa Panginoon. Verse 7, sinugo ni Yahweh ang propetang si Jehu upang ipahayag kay Baasa at sa kanyang pamilya ang kanyang hatol laban sa hari. Gayon din naman, dahil sa kanyang pagsunod sa mga kasalanan ni Jeroboam, nilipol din niya ang buong angkan nito. So hindi naging maganda rin, no, yung ending nitong si Baasa, sapagkat hindi po siya sumunod sa Panginoon. Kahit sinad na sa kanya yung prophet ng Lord, hindi pa rin siya nagsisi. Diba? Hindi pa rin nagsisi itong si Baasa, at sana sinabi niya, 'di ba, sa mga tao na nagkasala tayo sa Panginoon, 'di ba? Ganito yung gawin natin. Hindi rin siya nag-ask dito kay Jehu kung ano yung dapat na gawin, no? So maaring makita po natin, 'di ba, yung pagmamataas din, 'di ba, ng hari po na ito, at hindi nga siya, sino ba naman yung magmamataas, 'di ba, sa Panginoon, no? Walang po pwedeng lumaban, 'di ba, sa Lord. Marami nang nagtangkang lumaban sa Lord, pero hindi po sila nagtagumpay dahil kahit kailan walang mananalo, 'di ba, sa Panginoon, no? Verse 8, naging hari ng Israel si Ela na anak ni Baasa noong ika-26 na taon ng paghahari ni Asa sa Judah. So matagal, no? Nung ika-26 na years na ni King Asa sa Judah, siya pa rin po yung king. Nagpalit na naman po ng king itong kingdom, 'di ba, ng Israel, no? At sabi dito, 2 taon siyang naghari at sa Tirsa nanirahan. Itong si Ela, mga kapatid, ay 2 years lang yung kanyang 2 years yung kanyang ruling. Yung parang naalala natin, 'di ba, si Bennett naging prime minister, naging prime minister dito po sa Israel. Natapos naman niya yung kanyang term, 'di ba? 2 years yata 'yon, no? 2 years yung kanyang term. Pero itong si Lapid na sumunod sa kanya, kasi naghati sila, 'di ba, doon sa duration ng kanilang supposed to be na ruling. Itong si Lapid ay ilang months lang, no? Parang 6 months lang yata. I'm not sure, pero hindi po niya natapos, 'di ba, yung kanyang ruling, no? Yun naman po ay sa pamamagitan ng vote, no? May mga sa politics po nila ay may mga votation, 'di ba, na nangyayari sa parliament. Pero itong si Ela, nakita po natin 2 years lang. Ano yung nangyari? Bakit 2 years lang, 'di ba, yung kanyang paghahari, no? Sabi dito, pinagtaksilan siya ni Simri na pinuno ng kalahati ng hukbong gumagamit ng karwahe. So nakakalungkot na itong ruling nitong si Ela ay merong nagtaksil din sa kanya, no? Pinagtaksilan siya, sabi dito, ng isang tao na nagngangalang Simri. At itong si Simri ay pinuno, sabi dito, ng kalahati ng hukbong gumagamit ng karwahe. So kung kalahati yung hukbong gumagamit ng karwahe, that means to say may mga kabayo po, no? May mga kabayo kasi ang humihila naman sa mga karwahe, hindi naman donkey, 'di ba? Kundi ang humihila ay mga kabayo. So itong si Ela, from the description itself, makikita po natin na nag-acquire po siya, 'di ba, ng maraming
kabayo, no? Mabuti ba ito o hindi? Hindi alam natin sapagkat pinagbilin sa kanila, 'di ba ni Yahweh sa mga previous na pinag-aralan po natin na ang mga kings ay dapat hindi sila nag-acquire, 'di ba, ng maraming mga kabayo sapagkat ang nais po ng Lord ay iput ng hari, 'di ba? Ng kahit na sino mang hari yung kanyang trust, 'di ba, sa Panginoon, hindi sa mga chariots, hindi sa mga horses, no? Hindi sa mga kabayo, hindi sa mga karwahe, kundi sa Panginoon. So itong si Ela, mga kapatid, sinecure niya yung kanyang kingdom. 'Di ba? For the period of 2 years, alam mo 'yon? Ito yung unahin ko. Unahin ko yung kailangan marami akong karwahe. Na dapat nakahanda ako, no? Kasi kung ganun yung mindset mo, 'di ba? May plano kang iba. 'Di ba? May plano kang pakikipagdigma, 'di ba? May plano ka ng pananakop sapagkat nag-acquire ka ng maraming mga horses, 'di ba? At maraming mga karwahe. Yun po yung marahil na plano niya. Maaring sabihin niya, didigmain ko itong si Asa, kukunin ko sa kanya yung para doon kami sa Jerusalem, 'di ba? Inihanda niya for the period of 2 years, 'di ba, yung kanyang supposed to be ay kingdom, 'di ba, na siya po yung magiging hari, no? Maganda po 'yun, no? Nasa katulad sa atin, 'di ba, na kung gusto mong i-build, 'di ba, yung Pilipinas, ay kailangan dapat stable tayo pagdating sa pakikipagdigma, hindi yung anong tawag doon, yung sinasabuyan lang tayo, 'di ba, ng mga tubig, 'di ba? Binubuli, 'di ba, ng China. Hindi tayo makagalaw-galaw kasi wala tayong mga wala tayong mga yung mga sophisticated, 'di ba, na mga weapons na meron sila. Magaling sila pagdating sa sa pag-iimbento, 'di ba, ng kanila pong mga ng kanilang mga weapons, at meron silang capability. 'Di ba? Meron silang capability. Dahil sila kilala sila, 'di ba, sa buong mundo, sa buong daigdig. Magpapautang sila ng pera, marami silang mga businesses sa ibang mga bansa, tayo walang ganon, kaya ang inuuna ng ating gobyerno, mga kapatid, ay hindi yung national security. Ang priority ng ating gobyerno is food security. Alam mo yun, food security. Kaya yung problema natin sa Spratly, sa China, with China, 'di ba, ay yung sa pamamagitan, 'di ba, yung move natin ay sa pamamagitan po ng diplomasya. Itong si King Ela, ang sinecured niya kaagad ay yung security ng kanyang kingdom, Inuna niya yung pag-purchase ng mga kabayo, ng karwahe, 'di ba? Para mas magiging matatag nga naman, 'di ba, yung iyong kingdom. Ang hindi niya alam, mula doon sa inside ay merong problema. 'Di ba? Akala niya secured siya from the outside, pero doon para sa inside, mga kapatid, doon pala siya magkakaroon ng problema. At ito sa katauhan nitong si Zimri, 'di ba, na isa pa naman siyang pinuno, 'di ba, ng half of his horses, 'di ba, siya yung pinuno ng mga horses niya at ng kanyang mga karwahe, Anong ginawa nitong si Zimri? Samantalang lasing si Ela sa bahay ni Arsa, na tagapamahala ng palasyo sa Tirsa, pumunta itong si Ela sa bahay nitong si Arsa, na isa ring pinuno, at sabi dito, tagapamahala ito sa palasyo ng Tirsa. Tagapamahala ito. Alam mo 'yon, yung presence niya, 'di ba, doon sa palace ng Tirsa ay
nandun naman siya, no, sa palas ng Tirsa. Pwede naman silang mag-inuman doon nitong si Ela. 'Di ba? Mas secured sana, ano? Pero itong si Ela, alam po natin na pumunta pa talaga siya dito sa bahay nitong si Arsa. At ang description sa atin ay lasing. Lasing itong si Ela, no? Sabi dito, pumasok si Simri sa palasyo, sabi dito, at pinatay si Ela at siya ang pumalit na hari. Pwede siyang pumasok, 'di ba? Pwede siyang pumasok dito ano sa so probably from this statement mga kapatid, mula doon po sa palasyo ay may part na kung saan ay may ano doon, may abode doon, may bahay doon itong si Arsa, ano? At pinuntahan siya ng hari at doon sila nag-inuman, 'di ba, sa bahay nitong si Arsa. At ito namang si Simri, meron po siyang access, 'di ba, sa palace. Pwede rin po siyang pumasok doon, 'di ba, anytime kasi isa rin po siyang pinuno at ito nga ano ay pinatay po niya, 'di ba, itong si Ela. At siya po yung pumalit, 'di ba, doon po sa pwesto ni Ela bilang hari. Nangyari ito, sabi dito, noong 27 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Nung 27 taon, 'di ba, ng paghahari ni Asa ano sa Juda. So panibagong hari na naman ulit, ano? Si King Asa sa Juda, siya pa rin po yung king, hindi pa rin po siya napapalitan, pero dito po sa kingdom ng Israel, nakailang palit na po sila, no? Sabi dito, at napakasakit po yung nangyari dito po kay Ela. Na kung saan, siguro kung hindi po siya nakipag-inuman at hindi po siya nalasing, probably may iba po yung kwento. Pero dito kasi, no, alam naman natin, napaka-vulnerable, di ba, yung mga lasing. Paano nila may pagtatanggol, di ba, yung kanilang sarili? Sila po ay lasing. So that means to say, mga kapatid, na itong si Ela, hindi na nga siya nasunod, di ba, sa Panginoon. Pero he loves to make a feast, 'di ba? He loves to anong tawag doon? To drink. Kasi maaring hindi po ito yung unang beses na nakikipag-inuman siya dito sa kumpare niya o sa ano niya, sa kakosa niya, 'di ba, na si Arsa, ano? Kasi alam ni Omri kung nasaan siya. Alam ni Simri, 'di ba, kung nasaan siya. At doon niya pinuntahan at doon niya pinatay, 'di ba, itong hari na ito, no? At sabi dito, simula pa lamang ng paghahari ni Simri, ano ngayon ang mangyayari sa iyo, Simri, pinatay na niyang lahat ang buong pamilya ni Baasa, no? Grabe naman itong ano nito, no? Itong tao po na ito, simula pa lang, 'di ba? Simula pa lang ng kanyang paghahari, wala na siyang ginawa kung hindi ang patayin, 'di ba, yung buong pamilya nitong si Baasa. Ipinapatay niya ang lahat ng lalaking kamag-anak at mga kaibigan ni Baasa. Naku po, pati mga kaibigan, 'di ba, ay kanya ring isinama. Nilipol nga niya ang buong angkan ni Baasa ayon sa sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng propetang si Jehu, no? Bakit niya pinagpapatay? Para wala nang magiging problema. 'Di ba? Kasi kung makakaligtas dito, mag-aano 'yon, no? Ang tawag doon, gagawa din 'yon ng problema, no? Maghihiganti 'yon, 'di ba, pagdating ng araw, no? So, yung sinabi po nitong si prophet na Jehu ay nangyari po, no, sa buhay po nitong si Baasa at ng kanyang pamilya, no? Pero take note dito, sinabi dito na ayon sa sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng propetang si Jehu, no? Kasi mako-condemn itong si Simri, no, as we go on sa ating pag-aaral dahil po sa pagpatay niya, 'di ba, sa angkan po nitong si Baasa. Nagalit si Yahweh, sabi dito, ang Diyos ng Israel, kina Baasa at Ela, sapagkat ibinunsod nila ang Israel sa pagkakasala at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun po yung kasalanan nila, no? Ang iba pang ginawa ni Haring Ela
ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Mapapag-aralan natin yan as we go on, no? 15, sabi dito, naging hari naman ng Israel si Simri noong ika-27 taon ng pagkahari ni Asa sa Juda. Naghari siya sa Tirsa sa loob lamang ng ilang araw? 7 araw. Parang 1 week, no? 7 araw, 1 week lang yung kanyang ruling, no? Paano nangyari yun, no? Pinatay mo itong si Baasa sa pag-aakalang magtatagal ka. Wala namang hari siguro na magsasabi, magre-reign lang ako ng 1 week. Walang ganun. Anong nangyari sa kanya, no? Bakit 7 days lang, 'di ba, yung kanyang paghahari? Anong nangyari? Pinalibutan at nilusob noon ng hukbong Israel ang lungsod ng Gibeton sa Filistia, at nang mabalitaan nila ang pagtataksil ni Simri at ang pagkamatay ng hari, pinagkaisahan nilang gawing hari si Omri. Imbes na si Simri, si Omri. Akala nitong si Simri, mga kapatid, 'di ba, ay makukuha niya yung loob ng Israel. When we speak of Israel from this time, it is the 10 tribes, 'di ba, ng Israel, yung mga humiwalay sa Juda. Sila yung mga sila yung mga tribo ng Israel. Ulit-ulitin natin ito. Nasa panahon ni Rehoboam ay kumalas po sila, 'di ba, kumalas sila sa ruling nitong si Rehoboam. Tinawag nila yung kanilang grupo na Israel kasi 10 tribes sila, at yung natira kay Rehoboam ay tinawag, 'di ba, na kingdom ng Judah, no? Kingdom ng Judah. At pag naririnig natin yung Judah, lagi natin itong ikakabit, 'di ba, sa katauhan po nitong si David, no? So yung sa pag-aakala nitong si Simri na yung hukbong Israel na gusto niyang pamahalaan, ay hindi naman pala agree, 'di ba, doon sa kanya, no? Kasi nga yung pagtataksil niya ay matindi. Napakatindi ng kanyang ginawa. Hindi na siya nakontento doon sa kamatayan ni Ela, kundi lahat pa ng pamilya nitong si Baasa, kasama pa ng mga kaibigan, 'di ba, ni Baasa ay kanyang ipinapatay or pinaslang, no? At sabi dito, nagkaisa sila, 'di ba, nang mabalitaan nila ang pagtataksil ni Simri at ang pagkamatay ng hari, pinagkaisahan nilang gawing hari si Omri, ang pinuno ng hukbo. Isa ring pinuno itong si Omri, no? At siya yung ginawang hari. Grabe lang talaga yung discord, 'di ba, sa kingdom dito, na kingdom ng Israel, no? Wala talaga silang pagkakasundo, no? Iniwan nga nila 17 ang Gibeton at kinubkob ang Tirsa. Paano ngayon 'yan? 'Di ba? Nasaan ba itong si Simri? Nasa Tirsa, no? Sabi dito, nang makita ni Simri na mauhulog na ang bayan sa kamay ng kalaban, sino ba yung kanyang kalaban? 'Di ba? Yung mismong mga tao na gusto niyang pangunahan, no? Sabi dito, nagkulong siya sa kastilyo ng palasyo at sinindihan iyon. Sinindihan iyon, no? Nag-suicide siya. Kaya't kasama niyang nasunog doon. Kaya't kasama siyang nasunog doon, no? Alam mo 'yon, hindi na siya paglaban. Sino ba naman siyang lalaban, 'di ba, sa hukbo ng Israel? Sa pag-aakala niya na siya na yung naka-reign doon, magiging safe siya. Alam mo, magiging safe siya kahit doon sa ang pangit lang din naman kasi ng pag take over niya, 'di ba, sa throne. Isa siyang pinuno, pinagtaksilan niya yung kanyang leader. No, hindi naman perfect yung kanyang leader, pero pinagtaksilan niya at inagaw niya, 'di ba, yung
yung trono. At sa pag-aakala niya na irerespeto siya ng lahat ng mga lahat ng mga Israelita sa 10 tribes, lalong-lalo na yung hukbo po ng Israel. Doon po siya nagkamali. Sapagkat meron pong ibang nagugustuhan, 'di ba, yung hukbo ng Israel, walang iba kundi itong si Omri. Kaya ang ginawa niya ay nagpakamatay siya, no? Sinunog niya, sabi dito, no? Yung nagkulong siya sa kastilyo ng palasyo at sinindihan iyon, kahit kasama siyang nasunog doon. Nangyari ito sapagkat hindi rin kinalugdan ni Yahweh ang mga ginawa ni Simri. It's a choice, 'di ba? Nakuha niya yung trono sa pamamagitan ng kanyang pagpaslang, 'di ba, sa present king. Pwede naman sana niyang ituwid sana 'yon, no? Sa yung pagkakamali niya, hindi niya dadagdagan pa ng isa pa ulit na pagkakamali, pero hindi po niya 'yun pinili, no? Hindi niya pinili na sumunod din sa Panginoon, at binanggit dito na hindi rin siya kinalugdan ni Yahweh ang lahat ng mga ginawa nitong si Simri. Ano bang nangyari uli? Ibinunsod niya ang Israel sa pagkakasala tulad ng ginawa ni Jeroboam. 7 days lang ito. Pero ang comment sa kanya ng Lord ay ibinunsod niya ang Israel sa pagkakasala tulad ng ginawa ni Jeroboam. So hindi lang doon sa time frame ng kanyang pagro-rule for 7 days, mga kapatid, ang nakita nitong si Yahweh. Yung binanggit ko po kanina na binabantayan niya yung lahat ng ginagawa ng isang tao eh. At mula doon sa buhay nitong si Simri, diba, nakita ng Lord na hindi rin siya sumusunod, 'di ba, sa Panginoon. No, yung period ng kanyang buhay, kahit nung naupo siya sa trono ng Israel for 7 days, ay hindi rin naging mabuti. 'Di ba yung kanyang ginawa? So just imagine na lang, no? Pag-upo pa lang niya, pinapatay niya na lahat ng mga pamilya nitong si Baasa. Yung pangalawang araw, anong ginawa niya? Pangatlo, 'di ba? Pero ang comment sa kanya ng Lord, ibinunsod niya ang Israel sa pagkakasala tulad ng ginawa nitong si Jeroboam. Ang iba pang ginawa ni Simri, pati ang kanyang pakikipagsabwatan upang agawin ang trono, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. So verse 21, sabi dito, pagkamatay ni Simri, nagpalit na naman ng hari, nahati ang Israel sa 2 pangkat. Nahati ang Israel sa 2 pangkat. No? Sabi dito, pumanig ang isa kay Omri, ngunit si Tibni na anak ni Ginat ang pinili ng ikalawa. Mas lalo na ulit gugulo, 'di ba, sa Israel, no? Ulitin natin, ang Israel ay yung 10 tribes, no? Yung 10 tribes. 22, ngunit nagtagumpay din ang pangkat ni Omri, napatay si Tibni at si Omri ang naging hari. No, so nagkaroon ulit ng division, pero nagtagumpay po ang pangkat nitong si Omri, at siya nga po yung naging hari. 23, si Omri ay naging hari ng Israel noong 31 taon. Si King Asa ay hindi pa siya napapalitan sa kingdom ng Judah, mga kapatid, no? Pero dito sa kingdom ng Israel, nakailang palit na po sila, no? Sabi dito, noong 31 taon ng pagkahari ni Asa sa Judah, at 12 taon siyang naghari. 12 years, medyo nagtagal din, itong si Omri, sa kanyang pamamahala. Saan siya tumira? Doon ulit sa Tirsa. Tumira siya sa Tirsa sa loob ng 6 na taon. Pagkatapos binili niya kay Semer ang isang bundok sa halagang 70 kilong pilak. Nagtayo siya roon ng isang lungsod na tinawag niyang Samaria. So very familiar po sa atin yung lugar na ito, no? Kasi pinupuntahan po natin ito, no? Yung Samaria is sa Nablus, no? Sa Nablus sa kapanahunan po na ito, no? Nablus sa kapanahunan na ito. Hango sa salitang Semer, pangalan ng binilhan niya ng bundok.
So, ipapakilala sa atin itong si Omri kasi meron po tayong mapapag-aralan na sabi dito ay sabi dito, 25, ginawa rin ni Omri ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Naging masahol pa nga siya sa mga nauna sa kanya. No? Kung hindi na naging kalugod-lugod yung mga nauna pa dito kay Omri, sabi ng scripture, mas masahol pa yung kanyang ginawa. 'Di ba? Mas masahol pa Grabe lang talaga yung nangyari sa 10 tribes ng Israel, Wala silang naging hari, 'di ba? Na talagang merong connection sa Panginoon. Tumulad siya 26 kay Jeroboam na anak ni Nebat. Ibinunsod din niya ang mga Israelita sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh, Ito yung nagpro-provoke sa anger ni Yahweh, Yung pagsamba ng mga Israelita sa ibang Diyos. Kasi ang character po ng God is loving. 'Di ba? Mapagmahal po niya na Diyos. Hindi siya Diyos na madaling magalit Pero ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ito yung madalas na nagpro-provoke sa kanya into anger. 'Di ba? Alam po natin 'yan na kapag na-provoke tayo into anger, 'di ba? Grabe lang talaga yung pagdadala po nito, So sa Panginoon, napakahirap po na part 'yon, na pinoprovoke yung God sa pamamagitan, pinoprovoke siya bilang Diyos ng mga tao na sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Kasi pwedeng sabihin na, ano bang kulang sa akin? 'Di ba? Bakit ka naghanap ng iba? Ano bang kulang sa akin? 'Di ba? Bakit kayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Kasi yung mga Diyos-Diyosan, sa totoo lang, 'di ba? Sa totoo lang naman talaga Kaya sumasamba ang mga tao minsan sa mga Diyos-Diyosan kasi gusto nila na sila yung maging Diyos. 'Di ba? Sila yung maging Diyos, sila yung kasi sila yung nagbibihis doon sa Diyos-Diyosan, sila yung nagbibigay, 'di ba? Sasambahin nila sa kung kailan nila ito gusto, 'di ba? Humihingi po kasi mga walang buhay 'di ba yung mga Diyos-Diyosan, tapos ipagpapalit itong Diyos na tunay na nagmamahal, 'di ba sa kanila, Sa atin 'di ba binibihisan, pinupunasan kasi nga wala naman siyang buhay, yung mga Diyos-Diyosan, Laging pinoprovoke ang Diyos, kapag ipinagpapalit po siya, 'di ba? Yung glory na supposed to be para sa kanya ay kinukuha, 'di ba? Ibinibigay sa mga Diyos-Diyosan na ito na wala namang buhay, hindi naman nakakakita, Sabi dito, kaya nagalit sa kanila si Yahweh, Nagalit. Ito lang talaga yung nakita natin na number 1, 'di ba, na ikinakagalit lang talaga ng Lord, yung ipagpalit siya, 'di ba, sa mga Diyos-Diyosan. Yung ibang mga bagay na, 'di ba, na mga weaknesses, 'di ba, katulad po nitong si David. Yun napapatawad yun ng Panginoon Pero yung sumamba yung isang tao, 'di ba, sa Diyos-Diyosan ay napakalaking 'di ba, napakalaking pagsalansang sa Panginoon. Ang iba pang ginawa ni Omri at ang kanyang katapangan ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Omri at inilibing sa Samaria. Humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Ahab. Humalili sa kanya, itong kanyang anak na si Ahab. At marami po tayong makikita dito, sa buhay po ng taong ito na talagang sobrang sama din, 'di ba? Itong si Ahab, lalong-lalo na nung namili po siya ng kanyang mapapangasawa, 'di ba, sa katauhan po nitong si Jezebel, si Jezebel. Nagsimulang maghari sa Israel si Ahab na anak ni Omri noong ika-38 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. So hindi pa napapalitan itong si Haring Asa sa Juda. At naghari itong si Ahab sa loob ng 22 taon, ang tagal nun, 22 taon, 22 years. Higit sa lahat ng nauna sa kanya, ang kasamaang ginawa niya
sa paningin ni Yahweh. Hindi pa siya nasiyahang ipagpatuloy ang ginawa ni Jeroboam. Pinakasalan din niya si Jezebel na anak ni Etbaal, hari ng Sidon. At mula noon, naglingkod siya at sumamba kay Baal. Ito na naman sumamba siya kay Baal sa Samaria. Sabi dito, nagpagawa siya ng altar at ipinasok doon ang ginawa niyang ribulto. Ang ginawa niyang ribulto ni Asera, nagpagawa siya ng altar at ipinasok doon ang ginawa niyang ribulto ni Asera. Ang mga pagkakasalang ginawa niya ay higit na masama sa ginawa ng mga haring nauna sa kanya. Sa panahon niya, muling itinayo ni Hiel na taga Bethel ang lungsod ng Jericho, ngunit nang ilagay ang pundasyon nito, buhay ng panganay niyang si Abiram ang kanyang ibinuwis. At nang itayo ang pintuan, buhay naman ng kanyang bunsong si Segob ang naging kabayaran. Sa ganon, natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Josue na anak ni Nun. So mapapag-aralan pa natin itong buhay po nitong si Ahab. Kumbaga, ipinakilala lang po siya sa atin na anak po siya nitong si Omri. Pero doon po sa introduction dito po sa hari po na ito, wala na pong magandang ginawa. Di ba? Alam po natin na wala na siyang magandang ginawa sapagkat mas masahol pa, di ba, yung kanyang gagawin, yung kanyang ginawa, sabi sa atin, kaysa sa mga haring nauna, di ba, sa kanya. So yun po mga kapatid ang ating lesson at chapter 17 po tayo bukas. Ita-type ko na lang po yung ating question. Ereb to po. Okay po, salamat.